Hello everyone! Welcome back sa panibagong family camping adventure. Episode 4 na tayo, pero bago tayo magsimula, gusto muna namin magpasalamat sa inyong lahat. Hindi talaga namin i-expect na ganito karami ang makaka-appreciate ng mga camping trips namin. Umabot na sa mahigit 5,000 views ang last camping vlog natin at nadagdagan pa tayo ng halos 50 subscribers. Sobrang solid. Maraming salamat sa suporta. Baguhan pa lang kami sa pag-vlog pero asahan nyo na pag-iigihin pa namin ang bawat video. Ngayong episode pala, pupunta tayo sa Silangan Sunrise sa Infanta Quezon. At kung napanood nyo ang previous vlog namin, nabanggit ko na may isa pa kaming private resort na napuntahan dito pero hindi na namin na-upload dahil nga sa kakulangan sa footages. So, ito na yon. Kaya tara, samahan nyo ulit kami sa isa na namang camping adventure na to. Grabe, napakasulit talaga ng view at napaka-presko ng hangin dito. Worth it ang 3 oras na biyahe. Pero syempre, di muna pwedeng mag-relax kasi hindi official ang camping hanggat di pa na itatayo ang tent. Kaya tara, set up muna tayo. Ano pa yan? Ano to? Time lapse to?
At pagkatapos naming mag-setup, syempre, oras naman para sa konting salo-salo. At dahil nga Father's Day, mas naging espesyal ang camping trip na ito. Hindi naman talaga kailangan ng bonggang selebrasyon para maging espesyal ang Father's Day. Minsan, sapat na yung magkakasama kayong kumakain, nagkukwentuhan, nagtatawanan at gumagawa ng mga simpleng alaalang dadalhin nyo habang buhay. Happy Father's Day sa lahat ng mga super dads out there. Sana naging masaya rin ang araw nyo at nasulit nyo ang bawat sandali kasama ang inyong pamilya. Pagkatapos nga ng aming salo-salo, nagpahinga na nga kaming 4 sa 10 pero bandang 2:00 ng madaling araw, bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Di namin sure kung tumatagos na ba yung tubig o moist lang dahil naka-aircon kami sa loob ng tent. Kaya agad akong bumangon para kunin sana yung pinakang tarp ng tent kasi hindi na namin naikabit dahil hindi naman namin ine-expect na uulan. Ilang sandali lang, tumigil din ang ulan. Mga moist. Hindi, lamok. Pagod at wala pa akong maayos na tulog. Aray ko, nagkapote pa ako. Kinabukasan parang bumawi ang panahon. Sinalubong kami ng napakagandang sunrise at kalmadong dagat. Dahil ngayong araw na rin ang uwi ng parents at mga kapatid ko, gusto naming sulitin ang bawat sandali kasama sila. Kaya wala na muna kaming ibang agenda kundi mag-relax, mag-family bonding at syempre ipakita rin sa inyo kung gaano kaganda ang silangan sunrise. Shadows dancing nice and slow.
finally, oras na para i-unbox ang bagong camping upgrade namin, ang Starlink Mini. Tara, buksan na natin. At kung balak nyo rin kumuha ng Starlink Mini, ipa-flash ko na lang sa screen ang mga steps kung paano mag-register at mag-activate ng service plan. Pagkabukas pa lang ng box, bubungad na agad ang quick setup guide para madali mong masetup ang Starlink Mini. Kasama rin sa loob ang pipe adapter, AC power supply, at syempre, ang pinaka-star ng package, ang napaka-compact na Starlink Mini dish. Ang maganda rito, meron na siyang built-in kickstand at RJ45 port or Ethernet port in case gusto nyong gumamit ng third-party router at 50-foot DC power cable. Bumili rin pala ako ng hard storage case sa marketplace sa halagang 800 pesos. O, diba? Ang ganda ng build quality. Hindi siya mukhang mumurahin o pipitsugin. At higit sa lahat, safe na safe ang Starlink Mini natin. Ngayong activated na siya, subukan naman natin mag-run ng speed test. So, ito yung speed na nakukuha ng actual dish from the satellite. At ito naman ang actual speed na nakukuha ng phone ko habang nakakonect sa Starlink Mini. Masasabi ko, isa na naman ito sa mga best buys namin. Sulit na sulit para sa work habang nag-camping. At dahil compact na siya, hindi na hassle dalhin. Bale, ganito lang ang setup namin. Sa tabi lang talaga siya ng tent, nakapatong sa isang upuang bato, partida, may kaunting obstruction pa at makulimlim ang panahon nung time na yan. At sa mga sandaling ito, habang nagluluto si Mrs. ng liempo para sa hapunan, napansin naming palakas ng palakas ang hangin. Kaya hindi na kami nagpakampante. Lumabas agad ako para iligpit yung mga gamit na naiwan sa labas. Pagtingin ko sa taas, grabe, pulang-pula na ang kalangitan tapos sunod-sunod pang malalakas na kidlat sa may dagat. Ayon sa mga lokal dito, kapag ganito raw ang panahon, malaki ang tsansa na may kasamang ipo-ipo ang ulan kaya hindi talaga naming maiwasang mag-alala. Alam mo yung feeling na nakakatakot pero at the same time sobrang memorable kasi first time and very unique yung experience. Kaya bago ako pumasok sa tent, chinek at hinigpitan ko muna lahat ng pegs at guidelines para masiguradong secured ang tent kung sakaling lumakas palalo ang hangin. Buti na lang, maya-maya humupa rin ang hangin at naging okay din ang panahon. At dahil may nagbabadya na namang bagyo at natuyo na rin ang tent namin, nagpasya na kaming mag-break camp. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin sa camping adventure na ito. At kung umabot kayo hanggang sa part na to ng video, sobrang na-appreciate namin ang oras at suporta nyo. Kung nag-enjoy kayo sa vlog na to, don't forget to leave a like, subscribe at i-click na rin ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod pa naming camping at family adventures. Ng panahon mananatili sa puso, lahat ng tawanan at kwentong nabuo. Tayo apat laging handang sumugal sa panibagong lakbay na ating aabangan. Bundok man o tabing dagat, may saya sa bawat paglakad. Walang kapantay ang ligayang dala kapag pamilya ang kasama. Tayo'y maglalakbay hanggang saan man dalhin. Mga pangarap at alaalang ating iyayakapin. Bawat camping trip ay kayaman ng tunay na kailan may hindi mawawala. Kahit magkalayo man ang buhay. At bukas paggising, panibagong plano na naman. Panibagong destinasyon na ating pupuntahan. Tayo apat magkasama sa bawat yugto ng daan. Lumilika ng alaala habang buhay na baon saan man.